Nako, mga minamahal, meron palang nilabag sa batas itong si Senator Ronald Bato de la Rosa dito nga po sa paghain niya ng draft resolution para nga po patayin itong napipintong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, sinapalpal siya, mga minamahal, ng election lawyer na si Romulo Macalintal na kung saan labag sa batas ang ginawa ni Bato de la Rosa. Kaya nga napapaisip ako senador ba to ng bansang Pilipinas or senador ng mga Duterte? Kahit nga din kami, nagtaka na bakit ang magpa-file ng draft resolution ay yung senador kung pwede namang si VP Sara Duterte. Kasi, di ba, bilang impeachment judge sa impeachment trial ni VP Sara, supposedly dapat ikaw ay maging neutral. Di ba? Maging patas. Hindi mo tutulungan ang may kaso, kundi kayo yung mag-i-eliminate kung ano yung mga kaso. Di ba kaya nga nakakapagtaka na bakit ginawa yun ng isang senador? And finally, someone has already spoken about this matter. And totally 100% agree ako dito sa sinabi ng electionist lawyer na si Macalintal. So, palpal na naman dito si Bato de la Rosa. Ewan ko ba, abogado naman si Sara Duterte, bakit hindi niya nalang gawin? At ipinagawa niya pa sa iba. Nang akala ko, sabi niya, bloodbath daw. Bakit parang mukhang natatakot? Ngayon, pakinggan natin to, mga minamahal. Hindi pwedeng maghain ang isang senador ng resolusyon para ibasura ang impeachment ni VP Sara. Yan ang paniniwala ng isang election lawyer na nananawagan sa mga magiging senator judge na maging patas. Magiging labag sa saligang batas ang paghahain ng resolusyon para ipadismiss ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito ang tingin ng batikang election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal kasunod ng pagsulong ni Senator Bato de la Rosa ng de facto dismissal ng isinampang reklamo para hindi na matuloy ang impeachment trial. Yung mga senador o kaya ang Senate, they cannot take the cudgels for Sara. Hindi nila pwedeng ipagtanggol si Sara. Ang tungkulin nila ay hindi to take up yung mga matters na si Sara lamang ang pwedeng mag-take up. In other words, kung gusto ni Sara na ipadismiss ang kanyang kaso, siya mismo ang dapat mag-file ng motion. Yan. Hindi pwedeng yung mga senador ang magpapile ng motion kasi ang tungkulin nila ay para dinggin yung kaso, hindi para tulungan ang may kaso. In other words, they are there to decide and not to take side. Git ni Macalintal. Wow, ang grabe yung binitawan na word They are the one who decide not to take side. And I hope sana naintindihan yun ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi mga minamahal, totally, to be honest, I don't really get the point na bakit nga ba si Bato de la Rosa ang nag-file ng draft resolution. Unang-una, abogado ba siya? Kasi wala pang malinaw na, context kung ang pwedeng mag-file ng draft resolution is abogado or hindi. Kasi sa aking pagkakalam, dapat lawyer ka. 'Di ba? Kasi kung babasahin din, wait, mga minamahal, medyo, medyo cringe lang, pakinggan. Pero, sobrang labo na, dito na lang tayo sa side ni Bato, sobrang labo na, una, senador ka, hurado ka ng impeachment. 'Di ba? So, ngayon, supposedly, dapat yung gagawin mo maging neutral ka, hindi ka magtitake ng side. Pangalawa, na mali ni Bato is, hindi ka naman lawyer. Sino ka para gumawa ng isang, ng isang draft resolution na hindi ka naman isang authorized na abogado. Pangatlo, okay sana kung sa iba mo pinagawa, kaso bakit ikaw? Tapos tinatanggi mo, tapos eventually malalaman namin na galing naman pala sa'yo. 'Di ba? So, ngayon, ang punto dito, senador ka nga ba ng bansang Pilipinas? Kasi nung si Digong nung nahuli, if you will remember, mga minamahal, ano yung sabi ni Bato? Parang, tawag dito, i-dismiss yung paghuli kay former President Duterte. Pauwiin daw siya ng bansang Pilipinas. Ngayon naman, pangalawang strike na ginawa niya, gumawa siya ng draft resolution para ibasura yung impeachment ni VP Sara Duterte na supposedly dapat noong tawag dito, mga minamahal, noong pagka-receive pa nga lamang ng article of impeachment, abay dapat
shall forthwith na nga yung ginawa ng Senado. Dinelay nga lang ng dinelay ni Quezon, ni Senate President Chis Escudero. Okay, nung dinelay ni Quezon, ang impeachment ni VP Sara Duterte, nag-antay tayo for almost 3 months. Diba? Tapos ngayon, biglang dinelay ulit. Another weeks. So medyo, diba napaka-unconstitutional niyan? Lalo pat ang Senado is a continuing body. Alam niyo, continuing body, hindi nila pwedeng gawing rason na, ay, hindi kasi tapos na yung 19th Congress. Diba? Hindi nyo tinapos yung trabaho ninyo ng 19th Congress. Kaya, dapat sa 20th Congress, wala na yan. So, yun yung ini-insist nila, mga minamahal, which is kung titingnan natin, at, susundan din natin yung mga nakaraang sistema, yung Senado is continuing body. Ang nagpapagulo lang talaga dito is yung mga senador na kagaya ni Bato, ni Tol Tolentino, buti na nga si Tol hindi nanalo ni Robin Padilla, ni Marcoleta, sila lang naman yung nagpapagulo sa kahalayan ng mamamayang Pilipino. Ang dami nang nagsabi ng mga law expert. Diba? Ang dami na nagsabi ng mga law expert, mga matitikas, matitindi, magagaling. Yung iba pa nga, IBP President, diba? Dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Ang dami na nagsabi na yung Senado is a continuing body. Diba? So, bakit? May mga taong nagsasabi na hindi pwedeng ituloy ng 20th Congress ang sinimulan ng 19th Congress. Diba? Kagaya na dyan si Tol Tolentino. Ito, di hamak talaga na kupal itong si Tol Tolentino. Buti na lang talaga hindi nanalo yung yung taong yan. Tapos ngayon, buti na lang nga, hindi nanalo Tapos ngayon, nagpapasok pa ng katulad ni Marcoleta. Yan ba yung, ay naku Diyos ko, ang hirap mag-judge mga minamahal sa totoo lang. Nakakainis. Na bakit ba ba't ba kayo bumoto? Diba? Na mga katulad ni Bato na walang ibang ginawa, kundi mangupal. Diba? Kundi paglingkuran ng mga Duterte. Akala ko senador ng bansang Pilipinas. Abay, bakit parang nagiging senador lamang sila ng mga Duterte? Sinuswelduhan ng taong bayan. Yan yung nakakainis Diba? Gawin nila yung trabaho nila ng maayos para naman yung taxes namin napupunta sa tama. Ang daming Pilipinong naghihirap. Nakikita ninyo? Diba? Tapos, ang pinaglilingkuran lang ninyo, yung isang magnanakaw, corrupt, na isang public servant, na supposedly, kapag tinawag na public servant, you are meant to serve the public. Diba? Hindi para pag nakawan mo ang publiko gamit ng pera ng kaban ng bayan para makaipon kayo ng sadamakmak na mga joint account. Or else, baka itong si Bato ay isa din sa mga tumatanggap. Nagtatanong lamang po. Wala naman ata masamang magtanong, diba? Nakakatanggap ba? Meron bang napapala? Kaya dapat yung ICC, dapat madaliin na, mga minamahal, na yung sa 9 co-perpetrator, pangalanan na si Bato. Madaliin na yan kasi atat na kami kasi baka makasira pa yan ng pag-unlad ng mamamayang Pilipino. Sigo, yan. Baka hindi maging counted yung boto ng mga yan. Di ba? Mga minamahal. Actually, gigil na talaga dyan kami kay Bato de la Rosa. Kasi wala na talagang ginawang tama. Lahat puro mali. Lahat puro kakupalan. Hindi man lang, Diyos ko, mga minamahal, hindi man lang nahiya sa kanyang balat, binigyan ka na ng another second chance ng mamamayang Pilipino para maglingkod. To be honest, nakapangatlo ka pa nga, di ba? Pero anong ginagawa mo? Kaya ngayon, na-realize ko, may mga Pilipino talaga na nakabase lang sa fanaticism. Alam niyo yun? Panatiko. Yung tipong, ay, ganito. Meron pala silang iniidolo. Instead na magbase sa mga ginagawa dito sa ating bayan, kaya walang improvement ang bansang Pilipinas kasi patuloy kayo na bumuboto ng mga tanga. Gets ninyo, mga minamahal? Hangad kayo ng hangad na sana umudlan ng Pilipinas, pero yung binoboto ninyo, yung mga nagpapayugmok, sa mamamayang Pilipino. Kaya nga bilang isang bata, hindi naman ako bata, bilang isang 22 years old, nandito na tayo sa career natin, di ba? Ang iba dyan nakikinig ng mga kabataan din. Shoutout sa inyo. Nandito na tayo sa natin, pinupursue natin yung mga career natin, pero papayag kayo, 12 hours working duty or 8 hours, tapos ma-receive mo sweldo 400 plus, tapos ang mahal ng manok, ang mahal ng mga bilihin. Diba?
Magkakasya ba yun? So, parang binuhay ka lang dito sa mundo para buhayin mo yung sarili mo. Life survival, paano na lang yan kung may problema? Ka mismo na kinakaharap na need ng financial, tawag dito, ng financial. Diba? So, paano ka? Tapos yung mga inelect mo, hindi nakakatulong? Nakabase lamang sa mga personal na interest? Nakakalungkot. So, kayo yung may problema. Hindi yung mamamayan. Hindi yung kayo yung may problema, hindi yung Pilipinas. Yun lang mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Like, comment, and share na din mga minamahal for more update.